Sa ibang balita, nagbanta ang North Korea ng all-out offensive sa gitna ng joint military exercise ng Amerika at South Korea. Dito naman sa Pilipinas, isang barko mula North Korea ang naka-impound sa Subic. Umaksyon si Romel Lopez. Nananatili sa Subic Bay sa Zambales ang North Korean cargo vessel na MV Jinteng. Hindi ito pinayagang makalis ng Philippine Coast Guard bilang pagsunod sa UN sanctions laban sa North Korea kaugnay ng serye ng mga nuclear at ballistic missile test ng bansa. Naka-alert talaga siya eh. Nakalista talaga siya dun sa mga vessels na dapat na i-search meticulously or thoroughly. Siyempre kung impound, parang forfeited yan na wala na, hindi na makukuha dahil frozen asset siya ng United Nations. Ang MV Jinteng ay kabilang sa 31 barko ng Ocean Maritime Management ng North Korea na kabilang sa napatawan ng asset freeze at sanctions. Sakay nito ang nasa 20 tripulante na pawang mga taga-NOCOR. 2 beses ininspeksyon ng PCG ang barko para masigurong walang mga pampasabog o armas itong dala. May karga lang ito na higit na 4,000 tonelada ng palm kennel expeller na gamit sa pagkain ng hayop. May mga sensor kami ginamit to trace kung merong presence ng weapon of mass destruction. Pero so far wala naman siya. Nasa maayos naman daw na kondisyon ng mga tripulante, yun nga lang, deportation ang kanilang kaharapin. Dahil sa pag-hold ng Pilipinas sa nasabing NOCOR vessel, tayong unang bansang nagpatupad ng UN sanction. We have to look at it in the context of why the resolution was drafted in the first place and why everyone is tasked to be able to implement that. And it's in that spirit that we are adhering to the resolution. Kasabay nito, kinumpirma ng South Korea na nagsimula ng kanilang joint military drills kasama ang Amerika. Isang banta naman ang sagot dito ng North Korea. 미국과 그 추정 세력들의 핵전쟁 도발 광기에 전면 대응하기 위한 총공세에 진입할 것이다. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.